Magandang araw po sa ating lahat at ako po'y muling nagbabalik para po sa ating French lesson, Learn French with Brian. At ito po, gagawa po ulit ako ng video para po sa être et avoir. So gumawa na po ako ng gumawa na po ako ng video noon about po dito, yung may music pa, yung iba pa yung boses ko, parang ano. Ngayon po, itatry ko pa rin pong i-explain po sa inyo kung ano po ba itong être at avoir. So, the last time po na gumawa po ako ng video, yung last ko po ng video, ipinaliwanag ko po sa inyo yung tinatawag po natin na la structure de la phrase, na kung saan dito po sa la structure de la phrase, sinabi ko po dito na ito po yung way, okay po, way po ito para po makagawa ng simpleng pangungusap, kung saan sa isang pangungusap daw po, dapat pong mauuna po lagi si sujet. Pagkatapos daw po ng sujet, isusunod naman po natin si verb. At pagkatapos po nitong verb, isusunod naman po natin si complement. Okay po? So, pagkatapos po niyan, napag-alaman po natin na yung sujet, ito po yung tinutukoy. Ano po ba to sa Tagalog or sa English? So, sa English po, ito po yung I, you, he, she, we, you, they. Okay po, sa English, tinatawag po natin ito na personal pronoun. Samantalang po sa French, tinatawag po natin ito na pronom personnel. Okay po, so yung sujet or subject or tinutukoy, ito po yung pronom personnel. Ito po yung je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Okay po, and then sa video ko po, in-explain ko po sa inyo kung ano pong pinagkaiba ng tu at vous, ng on, tsaka nous, at ng il, elle. Okay po, so balikan po natin yon. Yung video po na yan ang title po ay pronom personnel. Okay po, pagkatapos po ng pronom personnel, dito na po tayo pupunta. Okay po, ayon pa rin po sa la structure de la phrase para daw po makagawa ng pangungusap. So, una po is sujet. So, tapos na po natin yan with pronom personnel. Ngayon po, pupunta na po tayo sa verb. Dito na po tayo pupunta. Okay po? So, ano po ba yung verb? Magbibigay po ako ng example po dito. So, halimbawa, ito po yung I wash, you sing, he, she gives. Ito naman po yung ano pa po ba? We eat, you eat, you clean, at they learn. Okay po? Ito pong wash, sing, gives, eat, clean, at learn. Ito po yung tinatawag po natin na verb. Ulitin ko po, itong wash, sing, gives, eat, clean, learn. Maghugas, kumanta, ibigay, kumain, linisin, at matuto. Sa Tagalog, tinatawag po natin ito na verb. Okay po? Ngayon po, meron po tayong dalawang pag-aaralan po na verb. Okay po? Paano po sa French yung mga salitang ito? I am, you are, he, she is, we are, you are, at they are. So, paano po yan sa French? Ang tawag po dito, sa verb po na ito, or yung origin po nito is, tinatawag po natin yan na tak, tak, tak. Wala. Okay po. Tinatawag po natin yan na verb to be. Okay po. Wala. Tinatawag po na, wala.
tinatawag po natin yan na verb to be. Okay? So, ano po yan sa... wala. Ano po yan sa Tagalog? Ito po yung ako ay, ikaw ay, siya ay, sila ay, no, kami or tayo ay, kayo ay, at sila ay. Okay po? Sa English po, tinatawag po natin ito na to be. At sa French po, okay, itong to be po na ito, tinatawag po natin siya na être. Wala. Être po siya. Okay po? So, kung kokopihin po ulit natin, yung I am, you are, he, she, is, we are, you are, at they are. Wala. Yan po yung, ito po yung to be. Okay po? I am, you are, he, she, is, we are, you are, they are. Ngayon naman po, paano po yan ngayon? Paano po yan ngayon sa French? Okay po? So, wait lang po. Wala. Paano daw po yan ngayon sa French? Wala. Pronom personnel, madali lang po ha. Unahin po muna natin yung pronom personnel para hindi po tayo malito. So, yung I, ito po yung je. Yung you, ito po yung tu. Yung he at she, yung he daw po ay il. Yung she daw po ay elle. Yung we daw po ay meron po ditong on. At dito po meron daw po tayong nous. Okay po, dalawang klase po ang we. Meron pong on, meron pong nous. Ang you naman po ay vous. At ang they naman po ay il or elle. So, tapos na po tayo sa ano? Tapos na po tayo sa tinatawag po natin na sujet. Okay po? Ito po yun. Wala. Ito po yung sujet. Punta naman po tayo dito po sa verb or verb po sa French. Okay po? Yung am daw po sa French, tinatawag daw po natin na suis. Okay po? Ibig sabihin, I am is je suis. Hala, kompleto na po siya. Yung are naman daw po sa French, kapag you yung ginamit is tu es naman daw po siya. Okay po? Wala. Yung he, she, is naman daw po dito is il, elle, on. Yung is po dito is ay po siya. Okay po? Yung are na naman po dito para sa we, ito naman po is nous. Nous sommes. Okay po? Wala. Yung you are naman daw po, yung are po dito ay et. Okay po? Et daw po siya. And yung they are naman po, yung are na naman po dito, ito daw po ay sont. Wala. At nakompleto po natin yung tinatawag po natin na, okay, may tawag po dito, conjugaison du verbe être au présent. I-explain ko po kung ano pong ibig sabihin po ng ito. Conjugaison du verbe au présent. Meaning po ng conjugaison, okay po, parang sabihin na po natin, ito po yung process kung saan ginawa po natin ito hanggang dito. Okay po, yun po ang meaning ng conjugaison. Process po siya kung saan sinabi po natin je suis, tu es, hanggang il, elle. Okay po, so process ng verb être, kasi nga po verb être po sila. Okay po, ang origin po nila or pinanggalingan po ng mga ito is être. And last one po, bakit présent? Kasi po dito po nasa present tense po tayo.
So, ito po is present tense po siya. Ibig sabihin po, conjugaison po siya ng verb être au présent. Okay po? So, kung magbibigay po ako ng halimbawa po dito. Halimbawa. Okay po? For example, je suis belle. Wala. I am beautiful. And then, tu es riche. Pwede po natin sabihin, you are rich. Okay po? Il est sérieux. So, pwede po natin sabihin, he is serious. We are, no. Nous sommes gentils. Ito po ay, we are kind. Apo, vous êtes intelligent. Apo, ito po is, you are intelligent. And last one po, wala, babae naman gagamitin natin dito kasi ito is lalaki na. Elles sont malins. Ito po, they are smart. Wala. Yan po ang tinatawag po natin na verb être. Okay po? Wala. Natapos na po natin yung isang verb. Okay po? Ngayon naman po, punta naman po tayo sa isang verb na naman. Okay po? Paano naman po ito? So, yung I, you, he, she, we, you, at they. Paano naman po pag dinugtungan po natin ito ng mga sumusunod? Have, has, have, at have. So, I have, you have, he, she has, we have, you have, they have. Okay po? So, ito po ay verb to have sa English. Sa French po, tinatawag po natin ito na verb avoir. Okay po? Verb avoir. So, kung gagawin po ulit natin yung conjugaison po nito, okay po? Kung gagawin po natin yung conjugaison po nito, so, wala, gagawin ko yung parang ginawa ko po ay yung pronom personnel. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Yung I have daw po dito is magiging ganyan dapat po siya. Kaso nga lang po, hindi po tayo pwede magkaroon ng dalawang vowel po dito. Kaya yung first vowel po is aalisin, magiging ganyan po siya. Kaya po siya naging je. Wala. Je. Next one naman po, yung you have po dito is chu. Okay po? Chu. Wala question. Bakit dito may vowel dito, may vowel dito? Bakit hindi siya ginawang ganyan? Personally po, hindi ko po alam, pero ganyan po yung rule. Pag you at saka a po, hindi po sila pwedeng magsama. Separate pa rin po sila. Po, yung he, she, has, ito po yung il, el, on, na. Wala. Yung we have naman po dito, ito po is nous avons. Wala. Ang you have po ay vous avez. Wala. And last one po, ang they have po dito is ils, elles, ont. Naman po siya. Wala. So, gaya po ng dati, tinatawag po natin yan na conjugaison du verbe avoir au présent. Wala. Nakompleto po natin ang verb avoir au présent. Okay po? So, kung gagawa po tayo ng mga halimbawa po ulit,
Halimbawa, okay? I have a son. J'ai, okay po, yung I have, un fils. Apo, tu as une maison. Bon, wait lang po, para mas, j'ai un fils. I have a son. Tu as une maison. Ito naman po ay you have a house. Elle a une fille. Ito naman po, she has a daughter. Nous avons un ordinateur. We have a computer. Vous avez une grande famille. You have a big family. And last one po, ils ont de l'argent. They have some money. Nakompleto po natin. Okay po. So last topic po. Mag-attention po tayo dito. Attention. Tignan nyo po Pagsasabihin ko pong I am 24 years old. Yung I am po dito is normally po ay siya po dapat ay nagiging to be or verb être. Okay po? Verb être po dapat siya. Kaya dapat po sa French ito po ay je suis 24 ans. Dapat po siya. Kaso nga lang po, okay? Kaso nga lang po, ito pong je suis po dito ay mali. Dahil imbes po na je suis ang gagamitin po natin is j'ai 24 ans. Yan po ang gagamitin po natin. Ibig sabihin po, sa pagsabi ng edad, verb avoir ang gagamitin natin at hindi verb être. Voilà. Okay po. So, maraming salamat po sa pakikinig po ng video na ito. So, magiging madalas po siguro yung pag-upload ko po ng mga videos. Depende po. Para po. So, maraming salamat po. Glory to God. At sana po may natutunan po kayo dito. And huwag po kalimutang mag-subscribe and mag-comment po kayo kung may mga questions po kayo. Maraming salamat po. Bye-bye po.